Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender, but as the situation unfolded yesterday, you have the ILG Secretary John Vic Remulla clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada? Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon, hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong si Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. But can we consider that was obstruction of justice? Hindi naman siya obstruction of justice, hindi naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya, at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution. Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan? Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.